One of the most haunted house here in the Philippines, ang Villa Epifania. The music box, bro. Everything is still going off. It's been like 30 minutes. Bro, it's like go for it and your REM pod. I literally saw the drape move. Pwede ka ba magparamdam? I can hear a lot of noise. Dude, someone's moving. Alright, but bro, that's the temperature. Namatay ka ba dito sa kamay ng mga Japanese? Yo! Patricia. Dude, it's saying a lot of names. So many names. This house was built in the 1930s and owned by Don Agapito Guanzon. This villa is named after Doña Epifania. Siya ay nanggaling sa isang napakayaman at napakamakapangyarihang pamilya, ang Alvendias clan. At itong bahay na to, ito lang naman nakauna-unahang bahay dito sa Santa Rita, Pampanga na gawa sa bato. Going back to World War II, nagawa itong bahay na to sa panahon ng mga Amerikano. At sa laban ng mga Amerikano at Hapon, nasakop ang Pampanga ng mga Japanese. Maraming istoryang umikot dito sa bahay na to. Kwento ng iba, dito daw nagstay ang mga Japanese noong World War II. At dito rin nila dinadala yung mga taong inaabuso nila, ginagahasa at kung minsan ay nilalagutan ng hininga. At ito ang naging dahilan kung bakit naging haunted at patuloy na nagmumulto ang mga espiritu ng mga namatay dito. Sa harapan ng bahay mayroong fountain. Luma na rin ang ilaw sa labas, pati na rin ang house number nito. Right here sa entrance, guys, pero nakalagay na Villa Epifania. So this is a 90-year-old house. Yung ibang parte ng bahay na to, guys, is na-renovate na, pero majority ng bahay is as is. Kung ano siya dati, yun pa rin siya till now. Okay guys, in this series, bago namin pasukin, may introduce ako sa inyo. Steve Ronin, straight from US. Straight from US with my cousin here. Yeah, and pretty much I'm gonna speak a lot of English language here for him to understand me. So guys, right here, nandito yung mga gamit namin pang investigate mamaya. Start here, we have our motion ball. So every movement, pag nagalaw to, iilaw yun. So right here, meron tayong spirit talker, spirit box. Spirit box. Yeah, so we will use this to communicate with the souls. REM pods. Very popular. Yeah, very popular. If you're watching international vloggers like Sam and Colby, Twin Paranormal, Josh, and Steve, this is the one they use whenever they communicate with a spirit. Right here, it's a music box. Itong music box na to, galing to US. Yeah, there's a motion sensor, and if you like walk in front of it, it will go off. And of course, to capture everything, we have night vision cameras. So we will stay in the dark and just use these cameras. Okay guys, so ngayon papasok na kami and kasama ko si Steve, Agassi, and let's go, let's investigate. Pumasok na kami at dito pa lang iramdam na ramdam mo na agad ang pagkaluma ng bahay na to. Grabe yung amoy, talagang luma-luma na amoy kahoy. Isa ka na lang yung mga kisame dito, sobrang tagal na rin ito. Ito pa yung mga old pictures, paintings nung dating mga nakatira dito. Grabe yung iba din na picture. Talagang naluma na din sa panahon. Ito yung picture nila nung nagpakasal. Even yung itong mga pictures to. Kumpleto pa dito ang lahat ng mga litrato, kaya mas nakakadagdag ng takot. Para bang laging may mga nakatingin sa'yo. Okay guys, so paakit na kami ng second floor. Magdadala lang ako nito just to sense if may magbabago ba. Umakyat na kami ng second floor at dito natin makikita ang mga kwarto nito. Okay, guest room. Ooh, grabe, ito yung dito eh. Pinalabutan ako kung kumain na sa cam. Dude, I'm having goosebumps right now. Ang kwartong ito ay ang dating guest room nila. Andito pa ang mga cabinet at ang mga kama. Iba yung aura dito sa room. Malamig. Malamig siya, mahangin. Pero nakasara lahat ng bintana, nakasara lahat. Pagbukas mo ay, parang may sumalubong. Parang may hangin, parang gumana sa'yo. Dito naman pinuntahan na namin ang master's bedroom. So guys, this is the room.